Welcome po sa ating pong devotional Bible message. Welcome din po sa aking pong YouTube channel, Ruben Caponitan Jr. Sana po ay patuloy kayong mag-subscribe at manalangin po para sa ministeryo na ito at marami pong pagpapala ang dumating po sa atin sa pakikinig po ng salita po ng Diyos ngayon po sa Book of Exodus chapter 14 verses 21 and 22. The Bible says, "And Moses stretched out his hand over the sea, and the Lord caused the sea to go back by a strong east wind all that night, and made the sea dry land, and the waters were divided. And the children of Israel went into the midst of the sea upon the dry ground, and the waters were a wall unto them on their right hand and on their left." Mga minamahal, ito po yung panahon kung saan po ang mga Israelites ay hinahabol po ng mga tauhan po ni Pero at wala na ho silang mapuntahan. Kaya po sa mamagitan po ni Moses, sa mamagitan po ng kanyang tungkod ay yung pong dagat na dapat ay kanilang dadaanan sa ibabaw, ngunit wala naman ho silang sasakyan para po doon. Kaya po ang ginawa po ni Moses, siya'y nanalangin po sa Panginoon upang sila po ay makadaan po dun sa dagat. Praise the Lord. Sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng Diyos ay ang dagat po ay nahati. Imagine po natin, dagat po ay nahati. At ang left at saka yung right ay nahawakan po nila ay parehong tubig pero naging wall po ito. Mga minamahal. Kaya po sila po ay nakalakad po dun sa lupa. Hindi ho putik, lupa yung kanilang dinaanan sa gitna po ng dagat. Kaya makikita po natin yung panahon po ni Moses, panahon po ng bansang Israel, ang mga tao po noong araw ay meron din silang mga nagagawang mali sa Panginoon, nagreklamo sila. Pero dumarating din po ang time na ang Diyos po ay naaawa pa rin po sa kanila. Mga minamahal, makikita po natin po na sa pamamagitan po ng bansang Israel ay tayo po ay tinuturuan ng Diyos po na magtiwala po sa Kanya. Dumarating po sa atin ang bawat problema sa buhay, kagaya po nila mga enemies, mga hindi nakakaintindi po sa atin, hindi rin nakakaintindi po sa mga Israelites na dapat sila ay maglingkod po sa Panginoon, ay dumating po sa buhay nila na against ang bansang Egypt po sa kanila, higit sa lahat yung pong kanilang pinuno na si Pero. Pero dahil nga po sa kanilang pagbabakasakali, pagtitiwala sa Panginoon, ay sila po ay nakatakas po doon sa Egypt at sila po ay nakadaan doon po sa gitna ho ng dagat. O, sino ho ang gagawa niyan? Wala hong ibang gagawa niyan. May kapangyarihan niyan kundi ang ating pong Panginoon. Kaya mga minamahal, dumarating din sa buhay natin at darating din sa buhay natin, nadadaanan din po natin na po ay yung smooth na ang kasama natin po ay ang Panginoon. Basta wag lang po tayo talagang titigil sa atin pong pagtitiwala sa Diyos at sa atin pong paglilingkod sa Kanya, at darating din po sa buhay po natin na ang Panginoon ay ating po na laging makakasama sa oras-oras. Pangako po niya yan sa atin. Oras-oras kasama po natin ang Panginoon. Masang mahalaga po tayo po'y patuloy na maglingkod sa Kanya. Huwag po tayo magsawa. Yun lang po, sa susunod po muli. To God be the glory. Subscribe po kayo.